Napalipat ako sa isang kwento bilang kontrabida at napakasimple ng utos ng sistema, ubusin ang pera ng bidang babae, pagkatapos ay hiwalayan siya para malinis ang daan at makapasok ang bidang lalaki. Pero sobrang mali ng naging tiempo ng pagpasok ko. $200 lang ang pera ni Vivian at ni Katiting, hindi nagbago ang utos ng sistema. Manlalaro, akitin mo siya. Kumuha ka ng isang Maserati mula sa kanya sa loob ng 1 linggo. Isang mansyon sa loob ng 1 buwan. Akitin mo siya, lokohin mo siya, at pagkatapos ay pigain mo ng pera. Pigain mo ng pera ang isang babaeng naghihikahos na at malapit ng tumalon mula sa bubong. Hinarap ko ng diretsahan ang sistema. Nanatili akong nakatayo, nakaekis ang mga braso. Tumahimik ang sistema. Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan, alanganin itong inamin. Pasensya na, manlalaro. Kakasimula lang nitong overwork na intern sa trabaho at nagkamali ng kaunti sa oras ng deployment mo. Ayon sa orihinal na kwento, dapat ay 2 taon na ang nakalipas ka pa na ilipa. 2 beses itong umubo, pilit na nagpapakalma. Pero ayos lang, huwag kang mag-alala. Mali lang ang timeline, pero pareho pa rin ang misyon ng kontrabida. Pagkatapos, tuluyan na itong bumigay at napahagulgol. Una ko palang itong trabaho, tapos ganito kalaki ang naging sablay ko. Papatayin ako ng boss ko. Manlalaro, tulungan mo naman ako. Tulungan mo akong pagtakpan ito. Kapag natapos ang lahat, siguradong babawi ako sayo. Hihingi ako ng dobleng punto sa supervisor ko. Kung nailipat lang sana ako 2 taon na ang nakalipas, gaya ng dapat sa orihinal na kwento, kakalista pa lang noon sa stock market ang kumpanya ni Vivian. Sakay ito noon sa napakalaking alon ng tagumpay. Siya ang pinakasikat na pangalan sa mundo ng negosyo. Isa siyang reyna ng teknolohiya na mabilis na sumisikat at pinag-uusapan ng lahat. Maserati lang. Kaya niyang bumili ng mansyon anumang oras na gustuhin niya. Napakaraming mayayamang angkan ang pumipila para maikasal siya sa kani-kanilang pamilya, umaasang mabuo ang perpektong pagsasanib ng kapangyarihan. Isang tambalan ng 2 higante. Pero halos walang nakaalam na minsang naaksidente ang lolo ni Vivian sa probinsya. Isang batang magsasakang may apelyidong G ang nagligtas sa kanya. Nagkasundo sila. Kapag nagkaroon ng anak o apo ang sinuman sa kanila, ipapakasal ang mga iyon sa isa't isa. Magsasanib ang 2 pamilya. Pero pagkatapos ay pinabalik sa syudad ang pamilya Lias. Unti-unting naputol ang ugnayan ng 2 pamilya. At tuluyan nang nakalimutan ng lahat ang kasunduang pagpapakasal noong bata pa. Hanggang sa ako, ang tuso at malamig ang dugong kontrabida, ang nakadiskubre ng kwentong iyon. Naglakbay ako sa kabilang panig ng bansa. Walang kahihiyang nagpanggap na apo ng matandang Mr. G na si Sebastian. Sunod-sunod ang mga kasinungalingan ko. Nakisandal ako kay Vivian, niloko ko siya para makuha ang pera niya, at inutusan ko pa siyang makipagrelasyon sa akin. Para mapangasawa niya ako. At sa sandaling mabintangan siya at malugmok sa pagkabangkarote, dapat mawala na lang ako na parang bula. Kahit subukan pa niyang kitilin ang sariling buhay, hindi ako dapat matinag. Hindi man lang lilingon pabalik. Dahil ang totoong Sebastian ang tunay na bidang lalaki ng kwentong ito. Sa orihinal na nobela, matapos pumanaw ang matandang Mr. Jai, nadiskubre ni Sebastian sa testamento nito ang kasunduang pagpapakasal noong bata pa sila. Sunod-sunod siyang sumakay ng tren, paulit-ulit na lumilipat ng biyahe. Hanggang sa wakas, natagpuan niya ang kumpanya ni Vivian. At sa mismong sandaling iyon, nakita niya si Vivian na nakatayo sa bubong. Nakatayo sa pinakagilid. Umaalog ang katawan. Malapit ng tumalon. Iyon ang simula ng lahat. Dahil isa itong kwento ng pagtubos. Hindi kailanman tatalikuran ng totoong Sebastian ang isang tao na parang walang pusong kontrabida. Mabait siya. Maunawain. Inililigtas niya si Vivian sa pinakamababa at pinakadesperado nitong sandali. Pero nasaan na siya ngayon? Nasaan ang tagpong iyon ng pagligtas na dapat makapagpayanig ng damdamin? Ano ba? Bakit ako ang kontrabidang nakatayo rito? 2 beses umubo ang sistema. Pasensya na, manlalaro. Dahil sa isang error sa sistema, naantala rin ang pagdating ng bidang lalaki. Hindi pa sila magkikita ng bidang babae sa loob ng 2 pang taon. Kaya habang wala pa siya, pwede bang sundin mo muna ang orihinal na kwento at lokohin ng kaunti ang bidang babae? Malapit na talaga akong sumabog sa galit sa sistemang ito. Pero bago pa ako makapagsalita, sa mismong gilid ng bubong, kusa nang humakbang si Vivian palabas. Mahigpit niyang hawak sa kanang kamay ang kwintas na iniwan ng kanyang ina. Umaalog ang buo niyang katawan. Parang anumang sandali ay maaari na siyang mahulog. Kapag namatay ang bidang babae, guguho ang buong kwento. Wala nang paraan para maibalik pa iyon.
Parang sasabog na ang utak ko. Wala nang oras para mag-isip. Sa sumunod na sandali, ibinuhos ko ang lahat ng lakas sa mga binti ko at mabilis na tumakbo pasulong. Niyakap ko siya sa baywang. Lunod sa pagdadalamhati, hindi niya ako napansin. Napatras siya at pareho kaming bumagsak sa sahig. Matagal niya akong tinitigan. Isang estrangherong bigla na lang lumitaw. Maya-maya, tila unti-unti niyang naunawaan ang nangyari. Umiling siya. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa pagligtas sa akin. Pero ayoko na talagang mabuhay. Kapag umalis ka, muli. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Mamamatay ka pa rin. Kung ang totoong Sebastian ang narito, dahan-dahan at buong lambing niyang aaliwin si Vivian. Hihilahin niya ito palabas ng kailaliman. Pero hindi ako siya. Hindi ko pwedeng agawin ang papel ng bidang lalaki. Kaya sa sumunod na sandali, itinaas ko ang kamay ko at sinampal siya. Ang lakas ng loob mong mamatay. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang lalaking nakatakda mong mapangasawa. Hindi pa tayo tapos sa kasunduan natin. Paano mo nagawang mamatay? Tuluyang natulala si Vivian. May isang lalaking bigla na lang lumitaw mula sa kung saan at inaangkin na siya ang mapapangasawa niya. Kahit sino naman ay mabibigla. Ilang taon na siyang naging punong ehekutibo pero napakahaba ng pasensya niya. Kahit nasampal siya, umiling lang siya. Nagkamali kayo ng tao. Sa sumunod na segundo, sinampal ko ang kabila niyang pisngi. Maling tao. Alam na alam ko kung sino ka. Ikaw si Vivian Liu. Magkapatid sa sumpaan ang lolo mo at ang lolo ko. Sila ang nagkasundo sa kasalang itinakda noong bata pa tayo sa G-Village. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang pagsasalita. Alam ng buong baryo namin na umasenso ng husto ang pamilya Liu. May kumpanya ka sa syudad. May mansyon ka. Isa kang punong ehekutibo. Hindi mo pwedeng magkunwaring walang ganitong kasunduan. Tutal, ako ang nakatakdang maging asawa mong punong ehekutibo. Hinimas ni Vivian ang namumula niyang pisngi. Sandali siyang nag-isip, saka tumayo at tumingin sa akin. Parang may naalala siya. Sebastian, tama? Parang may nabanggit nga ang lolo ko tungkol dyan. Pero bumagsak na ang pamilya Liu. Hindi na ako ang dati. Hindi ko na maibibigay ang buhay na gusto mo. Dapat na tayong. Malapit na niyang sabihin kanselahin na ang kasunduan. Hindi ko pwedeng hayaang masabi niya iyon. Dahil kapag nakansela ang kasunduang pagpapakasal, ano pa ang pipigil sa kanya na bumalik sa gilid ng bubong sa sandaling talikuran ko siya? Bigla akong sumugod at hinablot siya sa kwelyo. Buong lakas kong ginampanan ang pagiging kontrabida at sinigawan siya sa mukha. Ano nang ibig mong sabihin? Hihiwalayan mo ako. Wala kang puso. Wala kang hiya. Alam ng buong baryo namin na pumunta ako rito para makapangasawa ng mayaman. Kung sisirain mo ang kasunduang ito ngayon, paano pa ako haharap sa mga taga-baryo pag-uwi ko? CJ, mamamatay na lang ako. At sa totoo lang, sa puntong iyon, medyo napaniwala ko na rin ang sarili ko. Tinulak ko siya palayo at nagtatakbo papunta sa gilid ng bubong. Huwag ninyo akong pigilan. Wala pang ganitong klaseng tao na nakita si Vivian sa buong buhay niya. Natigilan siya ng isang saglit. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo at niyakap ako sa baywang. Nanginginig ang boses niya. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Papakasalan kita. Huwag mo lang gawin ito. Hi, Vivian. Ang pinakamalaki mong kahinaan ay ang sobrang kabaitan mo. Ayaw mo na ngang mabuhay. Pero hindi mo pa rin matiis na makitang may ibang nasasaktan. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ko. Isang tahimik na ngiting kontento. Parang matagal na kaming magkaibigan. Inakbayan ko siya at kaswal na inakay papunta sa pinto ng hagdanan. Mabuti naman at natauhan ka. Sinasabi ko sa'yo, napakagandang huli ko. Sa baryo namin, napakaraming humahabol sa akin. At hindi naman kita gustong perahan. Bigyan mo lang ako ng 300,000 kapag ikinasal tayo. Iyon lang. Biglang napatingala si Vivian at matalim akong tinitigan. Sinabi ko na sa'yo, wala na akong pera. Kinawayan ko lang siya, pinapatigil sa pagsasalita. Kung wala kang pera ngayon, umutang ka na lang sa akin. Hindi pwedeng umatras. Lumapit ako at bumulong. Babe, ayaw mong pagtawanan nila ako, hindi ba? Napakadali kong masaktan. Kapag hindi mo ako tinrato ng maayos, baka tumalo na lang talaga ako mula sa bubong. Tumahimik si Vivian. Mas tamang sabihing matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, ang pagkalugi at ang tangkanyang kitilin ang sariling buhay, ubos na siya. Wala na siyang lakas para makipagtalo pa.
Ang dating punong ehekutibo, dahil sa proseso ng pagkabangkarote, wala na ngayong matuluyan. May maliit na inuupahang apartment na hindi kalayuan dito, na inihanda ng sistema 30 minuto lang ang nakalipas. Kahit naghihikahos na, dala pa rin ni Vivian ang isang elegante at maringgal na tindig na tila hindi bagay sa masikip na apartment na ito. Itinatago niya ang lahat ng emosyon sa likod ng isang blankong ekspresyon. Mahigpit lang niyang yakap ang maliit na kahong iniwan ng kanyang ina at mahina niyang sinabi, "Salamat." Napakaganda ng mukha niya. Napahaba ng kaunti ang tingin ko sa kabahagyang umiti. "Bakit ka naman masyadong formal? Ako ang magiging asawa mo, naaalala mo ba? At dahil hindi ako katulad ng mabait na bidang lalaki, marami pang paghihirap ang naghihintay sa kanya habang kasama niya ako, ang kontrabida." Gusto na talaga ni Vivian na mamatay. Wala na siyang dahilan para kumapit pa. Ang ambisyong minsan niyang ipinaglaban ay tuluyan ng nadurog dahil sa pagtataksil ng mga kaibigan at kasosyo niya sa negosyo. Sa masikip na sala ng inuupahang apartment, tahimik siyang nakakulot sa lumang sofa. Nakabalot siya sa unang pasadyang bestidang ibinigay ng kanyang ama nang unang magtagumpay ang kanyang startup. Napakahalaga noon para sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi niya iyon naisip na ibenta. Gabi na. Kahit pilitin niyang matulog, hindi niya magawa. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, bumabalik siya sa araw na bumagsak ang kumpanya niya. Bumabagsak ang presyo ng mga stock. Sunod-sunod ang tawag ng mga namumuhunan. Natatakot ang mga mukha ng mga empleyado niya. Parang huminto ang lahat sa kakilakilabot na araw na iyon. Habang buhay nang nakatatak sa buhay niya ang isang salita. Kabiguan. Umupo si Vivian. Tinakpan niya ng 2 kamay ang kanyang mukha at nanatili siyang ganoon hanggang sa unang sinag ng araw na sumilip sa pagitan ng mga kortina. Gusto pa rin niyang mamatay. Hindi karapat-dapat mabuhay ang mga nabigo. Tungkol naman sa kasunduang pagpapakasal, wala siyang maisip na solusyon. Pero bata pa si Sebastian. Mas mabuti ng ganoon kaysa habang buhay siyang madamay sa isang wasak na taong tulad niya. Maaari siyang magsulat ng liham at ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Wala na ang pamilya Liu. Hindi na sila karapat-dapat sa kasunduang pagpapakasal. Nakapagpasya na si Vivian. Ipinikit niya ang mga mata. Sumandal siya sa sofa, huminga ng malalim, saka inabot ang ballpen at papel. Kasusulat pa lang niya ng unang linya ng "Pak." Sinampal ko siya sa pisngi. "Alam mo ba kung anong oras na? Tumayo ka at maghanap ng trabaho." Napakahaba ng pasensya ng bidang babae. Pero kahit ang pinakamapagtimpi na tao sa mundo, kapag paulit-ulit na sinasampal ng walang dahilan, ay hangganan din ang kaya niyang tiisin. Bigla siyang tumayo at nilukot ang kalahating natapos na sulat. "Ano ba ng problema mo? Tapos ka na ba?" Matalim niya akong tinitigan. Nagliliyab sa galit ang mga mata niya. At sa totoo lang, nang makita ko siyang ganoon, nakahinga ako ng maluwag. Hindi ako natatakot kapag galit siya. Ang kinatatakutan ko ay kapag tuluyan na lang siyang tumatahimik. Nilinis ko ang lalamunan ko. Hinawakan ko siya sa braso at umupo sa tabi niya, saka nagsalita ng medyo mas malakas na may bahagyang himig ng pagtatampo. "Asawa mo ako. Hindi ba pwedeng makadalawang sampalman lang ako sa'yo? Dapat pagnilayan mo rin ang sarili mo. Bilang magiging asawa ko, kailangan mong matutong umako ng responsibilidad. Balak mo bang habang buhay na lang umasa sa akin?" Nagpapalit-palit ang kulay ng mukha ni Vivian, namumutla, saka namumula. Pati ang sistema ay napahanga. Talagang ginamit mo ang dahilan ng responsibilidad sa pamilya? Paano pa siya magiging kampante na mamatay ngayon? Kinalkal ko ang kabinet at kumuha ng laptop. Hindi naman mataas ang inaasahan ko. Sa pinag-aralan at karanasan mo, dapat madali lang sa'yo ang makahanap ng trabahong may sweldo na 10,000 bawat buwan. Ipadala mo na sa akin ang resume mo. Ipopost ko ito sa mga job board. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Vivian. Tahimik niyang tinanggap ang contact request ko at ipinadala ang resume niya. Mukhang ginawa pa iyon ilang taon na ang nakalipas, noong kasisimula pa lang ng kumpanya niya. Mabilis ko itong binasa. Halos masilaw ako. Nagtapos sa pinakamahusay na universidad. Ang advisor niya ay isang pambansang akademiko. May mga pananaliksik na nailathala sa mga nangungunang journal. Pero ang pinaka-nakakagulat, bawat startup project na sinalihan niya ay nakakuha ng malaking puhunan at nagbigay ng napakagandang kita. Napakahusay ng babaeng ito. Ano pang trabaho ang hindi siya matatanggap? Agad kong binuksan ang lahat ng pangunahing job platform at sabay-sabay na nagsumite ng aplikasyon sa isang pindot. Mahigit 100 kumpanya ang napadalhan sa loob lang ng ilang segundo. Napansin ni Vivian ang ekspresyon ko.
Bahagya siyang umiti ng mapait. Lahat ng iyan ay noon pa. Sa kalagayan ko ngayon, duda akong may matinong kumpanyang tatanggap pa sa akin. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Tigilan mo ang pagmamaliit sa sarili mo. Pagkatapos, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko. Sunod-sunod ang mga mensahe mula sa iba't ibang kumpanya sa API. Hello, naghahanap pa po ba kayo ng trabaho? Kayo po ba talaga si Vivian Liu? Miss Liu, nais po sana naming magtakda ng panayam sa pinakaaga ninyong pagkakataon. Magalang, professional, at bawat isa sa kanila ay pangalan ng kumpanyang kilala ko. Hinawakan ko ang braso ni Vivian habang nakangiti. Kita mo yan, magiging asawa ko. Napakaraming taong nakikita kung gaano kakahusay. Tiningnan ko ang mga alok na sweldo. Malalaki ang halaga. Magpa-interview ka. Magtrabaho ka. Kumita ka ng pera. Tapos ibigay mo lahat sa akin. May relo kasi akong nakita online noong isang araw. Mukhang tuluyan ko na talaga siyang napagod. Napabuntong hininga si Vivian, tumayo at kinurot ang pagitan ng mga kilay niya. Sige, pupunta ako ngayon. Pero huwag kang umasa sa kahit ano. Tiningnan ko siya. Gusto mo bang samahan kita? Umiling siya. Hindi na. Kahit sinabi niyang hindi na kailangan at kahit naiwan pa sa apartment ang mga gamit ng nanay niya, bilang isang manlalarong pinili ng sistema, ayokong magsugal. Nagpa siya akong sundan siya ng palihim. Baka kasi may maisip na namang kalokohan ang isang tao. Sa kabutihang palad, walang hindi inaasahang nangyari sa daan. Nanatiling kalmado si Vivian. Ang kumpanyang pupuntahan niya ay isa sa mga nagpadala sa akin ng mensahe sa API. Hindi ito ang pinakamalaki. Hindi rin ang pinakasikat. Magsimula muna sa mas maliit na kumpanya para mas malaki ang tsansang matanggap. Makatuwiran iyon para sa bidang babae. Dahil wala naman akong ibang ginagawa, bumili ako ng milk tea, umupo sa gilid ng isang planter, at sumipsip ng mga pearl habang naglalaro sa telepono ko. Nagpapalipas lang ako ng oras ng walang anumang sigla. Ang plano ko ay maghintay ng 1 oras. Pagkatapos ay lihim siyang sundan papunta sa susunod niyang interview. Pero wala pang 20 minuto, biglang napasigaw ang sistema sa tenga ko. Manlalaro, tingnan mo. Parang pinalalayas ang bidang babae. Hindi nga. Bigla akong tumayo at nagtago sa likod ng isang puno. Interview lang iyon. Nagkaroon ba sila ng hindi pagkakasundo ng manager? Hindi ba sila magkaayon ng pananaw? Paano nangyari iyon? May napapalayas ba talaga sa interview? Pero sapat na nga. Halos itulak palabas ng mga gwardya si Vivian. Napatid siya at muntik nang matumba. Buti na lang at nakabawi agad siya. Sa likod niya, ilang taong nakauniforme ng gwardya ang patuloy na nagsisigaw ng mga pang-iinsulto. Masyado silang malayo. Hindi ko marinig ang sinasabi nila. Nalilito rin ang sistema. Ano ba nang nangyayari? Manlalaro, pupuntahan mo ba siya? Sa tingin ko medyo hindi matatag ang emosyon ng bidang babae. Nakayuko si Vivian. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Mahigpit pa rin niyang hawak ang nakaimprentang kopya ng resume niya. Dapat ba akong lumapit? Umiling ako. Mula noon, naging maayos ang buhay ni Vivian. Napakahusay niya sa lahat ng bagay. Ang pinagdaraanan niya ngayon ay isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Kung magpapakita ako ngayon, para ko lang siyang pinipilit na ipakita sa akin ang pinakamababang yugto at pinakanakahihiyang bahagi ng buhay niya. Isa rin iyong uri ng kalupitan. Inilabas ko ang telepono ko. Nag-isip sandali. Pagkatapos ay nagpadala ako ng voice message. Bebe, kumusta ang interview? Sabihan mo ako kapag may balita na. Maghihintay ako sa bahay. Sa kabilang panig ng plaza, inilabas ni Vivian ang telepono niya. Sinulyapan niya ito. Halos agad siyang nag-reply. CJ. Sandali siyang tumayo roon. Inayos ang damit niya. Pagkatapos ay naglakad papunta sa gusali sa tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na ako naghintay sa labas. Masyado na akong curious. Palihim akong pumasok kasunod niya at pumuwesto sa labas mismo ng silid ng interview. Idinikit ko ang tenga ko sa dingding. At mula sa loob, may isang boses na narinig. Vivian, hindi ko akalaing pupunta ka nga. Nakalimutan mo na ba ang dati mong matalik na kaibigan? Nag-email siya sa lahat ng kumpanya. Sinabi niyang huwag kang tulungang makahanap ng trabaho kung sakaling mag-apply ka. Pasensya na. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, sana binalaan na kita bago ka pa nagpunta rito. Huwag ka nang mag-abala pang mag-apply sa iba. May mga lugar na hindi lang basta tatanggi sa'yo. Ipapahiya ka pa nila.
Tuluyan akong napatigil. Ano? Sino ba ang matalik na kaibigang tinutukoy nila? Mabuti na lang para sa akin, hindi agad lumabas si Vivian. Nagpatuloy pa ang usapan nila sa loob. Nanatili ako roon at nakinig hanggang sa tuluyan kong naunawaan ang buong nangyari. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang tao. Matapos pumanaw ang mga magulang ni Vivian, itinuring niya ang babaeng iyon na parang nakatatandang kapatid. Ang babaeng iyon pa nga ang humikayat sa kanya na bumangon mula sa pagdadalamhati at magsimulang bumuo ng sarili niyang kumpanya. Kaya nang magsimulang magtagumpay ang kumpanya ni Vivian at humingi ang babaeng iyon ng mga panloob na datos ng kumpanya, ibinigay iyon ni Vivian ng walang kahit katiting na pagdududa. Pagkatapos, ibinenta ng babaeng iyon ang mga datos sa kakumpetensya ni Vivian. Magkasama nilang itinulak si Vivian tungo sa pagkabangkarote. At pagkatapos ng lahat ng iyon, napakagaan lang niyang nagsabi ng, "Pasensya na. Kapag pera na ang usapan, ano pa ba ang halaga ng isang kaibigan?" Ngayon, lubos ko nang naunawaan kung bakit desperado nang mamatay si Vivian. Tuluyan na talaga siyang nawala ng tiwala sa mundo. Kung pagkabangkarote lang sana ang nangyari, baka nakabangon pa siya. Para sa isang negosyante, laging may pagkakataong makabangon muli. Pero paano kung hindi lang iyon? Nawala ang mga magulang mo. Pinagtaksilan ka pa ng pinakamatalik mong kaibigan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, may makakapit pa ba? Habang nasa loob pa si Vivian, tahimik akong umalis. Balak ko sanang umuwi na. Pero may bagong bukas na tindahan ng dessert sa labas mismo. Pumasok ako at bumili ng 6 na pulgadang chocolate cake. Paglabas ko, kasabay namang paglabas ni Vivian mula sa gusali. Wala nang mga gwardiya sa pagkakataong ito. Mas kalmado na siyang tingnan kaysa kanina. Payapa ang mukha niya. Walang mabasang emosyon. At pagkatapos, nagtagpo ang mga mata namin. Naku, ang swerte naman ng tiempo. Lumabas lang ako para bumili ng pananghalian tapos nandito ka rin. Masigla at kaswal ang tono ko. Kahit 2 oras lang ang nakalipas, seryoso pa niya akong tinext na hindi pa raw kami nasa puntong pwede ko siyang tawaging babe. Pero inakbayan ko pa rin siya. Mukhang itinadhana talaga tayo. Katatapos mo lang ba ng interview? Kumusta? May resulta na ba? Kitang-kitang naniga si Vivian ng isang saglit. Lumipas ang ilang segundo. Wala siyang sinabi. Parang pinipigilan niya ang lahat ng nararamdaman. Hanggang sa hindi na niya kinaya. May resulta na. Bumagsak ako sa lahat. Walang kumpanyang gustong tumanggap ng taong tulad ko. Wala nang may gustong tanggapin ako sa mundong ito. Sinabi ko na sa'yo, dapat nang kanselahin ang kasunduang pagpapakasal natin. Ang pagsasayang mo ng oras sa isang wasak na taong tulad ko, ikaw lang ang masasaktan. Humakbang siya paatras. Naglagay ng distansya sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahang yumuko ang ulo niya. Iniwas niya ang mukha niya. Naghanda siya na parabang naghihintay ng isa na namang sampal. Makatuwiran lang. Mainitin ang ulo at malupit ang personalidad ko bilang kontrabida. Wala akong kahit katiting na awa. At ilang beses ko na rin siyang nasampal sa loob lang ng 2 araw. Ipinikit niya ang mga mata. Naghihintay na parabang handa na siyang tanggapin ang pinakamasamang mangyayari. Pero sa pagkakataong ito, ang dumampi sa pisngi niya ay hindi isang sampal, kundi isang mahinang buntong hininga. Marahan kong itinaas ang kamay ko at hinaplos ang tuktok ng ulo niya. Sinong nagsabing wala nang may gusto sa'yo? Nandito pa ako. Palagi akong mananatili sa tabi mo. Kapag dumating na ang tunay na bidang lalaki, kailangan ko nang iwan si Vivian. Pero sa sobrang rupok ng kalagayan niya ngayon, wala namang masama kung magsabi muna ako ng isang maliit na kasinungalingan. Mukhang tuluyan siyang natigilan sa ginawa ko. Matagal siyang hindi nakagalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumuwid. Hindi siya kumukurap habang nakatingin sa akin. Bawat salitang binitiwan niya ay mabagal at malinaw. Hindi mo ako iiwan. Pero Sebastian, harapin mo ang katotohanan. Hindi na ako punong ehekutibo. Hindi man lang ako matanggap sa trabaho. Hindi ako ang taong inaakala mo. Baka ikaw pa ang mauwi sa pagsuporta sa akin. Humikab ako. Kinawayan ko lang siya. Sige na, sige na. Kung wala, edi wala. Hinawakan ko ang kamay niya. Umuwi na tayo at kumain ng cake. Nakatikim ako kanina. Napakasarap. Simula ngayon, kapag may hindi magandang nangyari, bibili tayo ng cake na ito. Kasunduan? Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang pinulupot ni Vivian ang mga daliri niya sa kamay ko. Mahina siyang sumagot. Kasunduan. At gaya ng inaasahan, tumigil muna si Vivian sa paghahanap ng trabaho.
Pagkatapos ng sunod-sunod na bigong interview, halos hindi na siya lumalabas ng apartment. Hindi naman siya tuluyang walang ginagawa. Siya ang naglilinis at nagluluto. Pero kadalasan, tahimik lang siyang nakakulot sa sofa. May hawak na telepono. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Lumipas ang ilang araw. Ngayon, nagpapanik na ang sistema. Paulit-ulit nitong kinukulit ako. Manlalaro, pakiusap. Hindi naman siguro tuluyan ang bumitaw ang bidang babae, hindi ba? Paano ka nakakapanatiling kalmado? Ang misyon. Ang misyon natin. Kung habang buhay na siyang naghihikahos, paano pa natin siya mapipigan ng kahit ano? Hindi ba tuluyan ang tinalikuran nito ang pinakaubod ng misyon natin? Sawa na ako. Isinuksok ko ang daliri ko sa tenga ko. Nilinis ko ang lalamunan ko. Tama, pwede ko siyang sampalin para pilitin siyang bumangon. Pero sa huli, kung susuko siya o magpapatuloy, kailangan manggaling iyon sa sarili niyang pasya. Isipin mo ang isang estudyanteng naghahanda para sa pagsusulit. Pwede siyang itulak ng mga magulang at guro ng 1 o 2 beses. Pero ang determinasyong kailangan para maging pinakamahusay na estudyante ay kailangang manggaling sa sarili niya. At si Vivian, naniniwala akong darating siya roon sa sarili niyang paraan. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay lumabas na si Vivian. Nasa kwarto ako, naglalaro, nang masulyapan ko siya sa gilid ng paningin ko, nakatayo sa may pintuan. Sumulyap siya sa akin at bahagyang itinaas ang mga pilikmata. Suot niya ang bestidang iniwan ng kanyang ama. Sa mga kamay niya ay isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Malambot at pudpud na ang mga gilid ng mga ito na parabang paulit-ulit na niyang binasa. Mahina at banayad niyang tinawag ang pangalan ko. Sebastian. Mahina akong tumugon bilang pagkilala at hindi man lang tumingala hanggang matapos ang laban. Nagkunwari akong nagulat sa suot niya, lumaki ang mga mata ko at napasigaw. Babe, anong nangyayari? Tatakas ka ba? Pinisil ni Vivian ang kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang umiling. Pagkatapos ay nanahimik na parabang nag-ipon ng huling lakas ng loob. Huminga siya ng malalim. Napag-isip-isip ko na, Sebastian. Tama ka. Hindi ako pwedeng magpatuloy na ganito. Nandyan ka pa para sa akin. Hindi kita pwedeng habang buhay na lang hilahin pababa. At maging pabigat. Habang palaging umaasa na ikaw ang mag-aalaga sa akin. Tumingin siya sa mga dokumentong hawak niya at dahan-dahang nagsalita. Susubukan kong magsimulang muli. Magsisimula ulit tayo. Mula sa pinakaumpisa. Paisa-isang hakbang. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita bibigyan. Ibinaba ko ang telepono ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Naniniwala ako sa'yo. At hindi ako binigo ni Vivian. Hindi rin niya binigo ang sarili niya. Sa loob ng 2 taon, tunay siyang nakabangon. Ipinaglaban niya ang daan pabalik sa pinakasentro ng mundo ng negosyo. Muli, pinag-uusapan na naman siya ng lahat. Tinatawag siyang isang alamat. Nakatulong ng kaunti ang plot armor ng bidang babae. Pero higit sa lahat, si Vivian mismo ang dahilan. Hindi pa ako nakakakita ng taong may ganoong katinding determinasyon. 4 o 5 oras lang siyang natutulog bawat gabi. Sunod-sunod ang pakikipagkita niya sa mga mamumuhunan. Ipinaglalaban niya ang bawat kasunduan. Ang bawat sentimo ng puhunan. Hindi nagkulang ang mga kaaway niya. Pero may mga taong naantig sa katapatan niya at handang bigyan siya ng isang pagkakataon. Sa kakaunting puhunan, unti-unti niyang binuo muli ang lahat. Paisa-isang hakbang. Hanggang sa nabawi niya ang dati niyang gusali ng kumpanya. Ang Vivian na muling bumangon mula sa pinakamababang yugto ng buhay niya ay hindi na ang dating Vivian. At kahit paano, lalo ring naging malapit kaming dalawa. Naging malambing siya. Tuwing tanghalian, umuuwi siya. Ang babaeng dati ay ayaw humingi ng kahit anong tulong sa iba. Hindi ko alam kung sino ang nagturo sa kanya ng ugaling iyon. Noong mga unang araw ng bagong kumpanya, kapos na kapos kami sa pera. Halos lahat ng kinikita ay ibinabalik sa pagpapalago ng negosyo. Pero nang unti-unti nang tumatag ang kumpanya, nakabalik na rin si Vivian sa buhay ng isang punong ekotibo. Kahit wala akong sabihin, siya mismo ang nagpapadala sa bahay ng mga pinakabagong relo at sapatos para ako ang pumili. 2 mamahaling kotse. Isang villa. Lahat nakapangalan sa akin. Ako pa ang maihawak ng bank card. Bawat buwan, diretso niyang inilalagay roon ang buong kita niya. Ilang libo lang ang itinatabi niya para sa sarili niyang baon. Sa loob ng mahigit 2 taon, halos umabot na sa 30 milyon ang naipon. Pagkatapos, isang gabi. Isang pangkaraniwang gabi. Kakauwi lang niya galing sa trabaho.
Magkahawak kamay kaming naglalakad. Bigla siyang naglabas ng isang pulang velvet na kahon ng singsing mula sa bulsa niya at tumingin sa akin. Bawat salitang binibigkas niya ay maingat at pinag-isipan. Seryosong seryoso. Honey, lahat ng pera sa bank account ko ay ibibigay ko sa iyo bilang dote. Pwede na ba tayong magpakasal? Mukhang nasanay na si Vivian na tawagin akong honey. 300,000 lang ang una kong hiningi. Pero ang 30 milyon, 100 beses na mas malaki iyon. Pero pwede ba talaga akong pumayag? Parang sasabog ang ulo ko. Ano ang gagawin ko? Umabot na kami sa ganito. Ano pa bang dahilan ang pwede kong sabihin para tumanggi? Hindi ko naman pwedeng sabihin ang totoo. Nakasinungalingan lang ang lahat. Kaya hindi na matutuloy ang kasal. At sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang sistema sa tenga ko. Manlalaro, maghanda ka. Paparating na ang bidang lalaki. Ang totoong Sebastian. Ano? Nakaabot na ang kamay kong tatanggap sana sa singsing. Pero bigla itong natigilan. Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Ang totoong Sebastian, aaminin ko. Napakabuti ni Vivian sa akin. Palagi niya akong tinatawag na honey. Sa loob ng ilang panahon, halos nakalimutan ko na ang tungkol sa bidang lalaki. Halos naniwala na ako nga talaga ang apo ng pamilyang G. Pero ngayon, panahon na para ibalik ko siya sa taong tunay na para sa kanya. Nilinis ng sistema ang lalamunan nito. May bahid ng pagkakasala ang boses nito. Pasensya na, manlalaro. Sa ganitong pagkakataon ko pa talaga ito sasabihin. Ang bidang lalaki ay tunay na tagamundong ito. Dahil sa aberya ng sistema, 1 linggo pa lang ang nakalipas ng malaman ng totoong Sebastian ang tungkol sa kasunduang pagpapakasal. Kahapon lang siya dumating sa syudad. At papunta na siya ngayon sa Lu Tower. Pagkatapos ay bumaling sa akin ang sistema. Tungkol naman sa'yo, manlalaro, natapos na ang misyon mo. Gaya ng napagkasunduan, ibabalik ng buo sa account mo ang lahat ng puntos mo. Pwede ka nang umalis anumang oras. Iniangat ko ang tingin ko kay Vivian. Nakatayo siya sa tapat ko. Sa loob ng mahigit 1 minutong katahimikan, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Hawak pa rin niya ang kahon ng singsing. Pero habang tumatagal ang katahimikan, bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Parang naghahanda siya sa hindi magandang mangyayari. Halatang napansin niyang may mali. Huminga siya ng malalim. Sebastian, ano ng problema? Hindi mo ba gusto ang disenyo? Kukuha na lang ba ako ng iba? Pinigilan ko ang sakit na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Matagal ko siyang tinitigan. Para bang gusto kong ikintal sa alaala ko ang mukha niya. Pagkatapos ay lumapit ako at niyakap siya sa huling pagkakataon. Gustong-gusto ko ito. Huwag mo nang palitan. Hoy, naaalala mo ba iyong maliit na chocolate cake na binili ko noong araw ng una mong interview? Sandali lang. Bibili ako ng isa. Magdiriwang tayo ngayong gabi. At doon nagtatapos ang papel ko sa kwentong ito. Tungkol naman sa mga sumunod na nangyari, tinupad ng sistema ang pangako nito. Dinoble nito ang mga puntos na nakuha ko sa orihinal kong misyon, ginawang pera, at idineposito sa account ko. Idagdag pa ang lahat ng naibigay na sa akin ni Vivian. Sa anumang sukatan, tunay na akong mayaman. At dahil ang lahat ng iyon ay umiiral lang sa mundong ito, pinili kong manatili. Hiniling ko sa sistema na bigyan ako ng bagong pagkakakilanlan gamit ang tunay kong pangalan. Liam. Nang gabing iyon din, sumakay ako ng eroplano at umalis ng syudad. Nagpunta ako sa timog bilang isang mayamang tao. Nahulog ako sa buhay na kainggitan ng kahit sino. Mga fashion launch event. Nakahiga lang habang pinapanood ang perang dumarami sa bank account ko. Habang iniisip kung gaano kabilis magbago ang lahat. Makalipas ang 2 taon, nagsawa rin ako sa marangya pero hungkag na rutina. Bigla akong nakaisip ng isang kabaliwan. Gumawa ako ng desisyong ikahihiya ng mga ninuno ko. Mamumuhunan ako at magtatayo ng negosyo. Pumasok ang ideyang iyon habang naglalaro kami ng mga tropa ko. Isa-isa silang napanganga. Pare, nababaliw ka na ba? Ang mga katulad natin, ang trabaho lang ay magpahinga at magsaya sa kung anong meron tayo. Huwag mo nang guluhin ang buhay mo. Tama. Kilala mo naman ang panganay ng pamilyang Wang. Buong pagkabata ko, palagi siyang ikinukwento ng tatay ko. Napakatalino. Napakahusay. Tapos pagkatapos ng graduation, nagtayo ng negosyo. Mahigit 100 milyon ang nalugi sa loob lang ng 2 taon. Napakarami nang mabibili sa perang iyon at hindi mo pa rin basta-basta maubos. May punto silang lahat. Pero ito ang problema. Nasobrahan ako sa pag-aalaga ni Vivian noong mga panahong kasama ko siya.
lahat ibinibigay sa akin. At tuwing nagiging iritable o mahirap akong pakisamahan, ilalapit niya ang mukha niya sa akin. Titingala siya habang malumanay na nagsasalita. Sebastian, galit ka ba? Pwede mo naman akong sampalin kung gusto mo. Hindi ba dati gustong-gusto mo iyon? Sa totoo lang, namimiss ko talaga ang mga panahong iyon. Kalaunan, may isang bagay akong napagtanto. May isang uri ng tao sa mundong ito ang may pinakamababang dignidad sa lahat. Mga empleyado. Bigyan mo lang sila ng ilang libong sweldo, pwede mo na silang utusan. Sigawan mo man sila, wala silang magagawa. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang ako ang maging boss? Laban sa lahat ng inaasahan, napakahusay ko pala rito. Hindi lang ako umiwas sa pagkalugi. Kumikita pa nga ako. Sa bar, muli na namang nalaglag ang mga panga nila sa gulat. Nagmamakaawa silang turuan ko sila. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo. Palugi ng palugi ang kumpanya ko. Malapit na akong itakwil ng mga magulang ko. Dahil sa dami ng papuri, halos lumaki na ang ulo ko. Pero sa totoo lang, wala namang malaking sikreto. Ginamit ko lang ang lahat ng natutunan ko sa pakikitungo kay Vivian. Hindi ba dapat nahihirapan muna ang mga kabataan? Lahat naman dumaraan dyan. Kung kaya ng iba, bakit hindi ninyo kaya? Magnilay-nilay kayo. Mas pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo. Malupit. Tama. Pero 7 hanggang 8 beses na mas mataas ang sweldo namin kaysa karaniwang pamantayan sa industriya. May pinakamagagandang benepisyo pa at may taunang biyahe pa sa ibang bansa. Kaya kahit kailangan nilang magtiis sa isang boss na katulad ko, nakapila pa rin ang pinakamahuhusay na tao para sumali sa kumpanya. Dahil ang sinumang nahubog sa ilalim ng pamamalakad ko, hindi na kailanman matatakot sa kahit sinong boss. Itinaas ko ang baso ko at sinulyapan ang mga sabik na mukhang nasa paligid. Nagkataon naman ngayong gabi, pipirma na ang kumpanya namin sa isang kasunduan kasama ang isa pang kumpanya. Sumama kayo at panoorin ninyo. Tapos na ang mahirap na bahagi. Mga formalidad na lang ang natitira. Kaya kampante akong isama sila para magpasikat ng kaunti. Naghiyawan ang mga tropa. Isa-isa silang sumakay sa mga sasakyan at buong konboy kaming nagtungo sa gusali ng opisina. Pinangunahan ko ang grupo papunta sa conference room habang tinatawagan ang empleyadong humahawak sa kasunduang iyon. Akala ko tapos na ang lahat. Pero bago pa ako makapagsalita, nanginginig na ang boses ng kausap ko. Boss, may balita po. Hindi raw nagustuhan ng tahimik na mamumuhunan sa panig nila ang ilang detalye at personal siyang pupunta rito. Ano? Ang kumpanyang ito? Hindi ko pa sila kailanman nakausap ng direkta. Isa silang startup sa larangan ng teknolohiya mula sa hilaga na itinatag lang ilang taon na ang nakalipas. Kamakailan lang sila nabili ng isang misteryosong mamumuhunan na kumikilos sa likod ng lahat. Napaka-pribado ng taong iyon. Halos hindi kailanman nagpapakita sa publiko. Pero ayon sa mga tsismis, biglang nagbago ang buhay niya. Ikakasal na sana siya. Pero iniwan siya ng taong mahal niya sa mismong araw ng proposal. Mula noon, naging malamig at walang awa na siya. Halos imposibleng mapalapit sa kanya. Mahigpit kong pinisil ang telepono habang nagsalubong ang mga kilay ko. Hindi naman kalakihan ang kontratang ito. Ilang milyong halaga lang. Talaga bang kailangan pa niyang magpakita ng personal? Patuloy na nagsasalita ang kausap ko. Naririnig ko pa rin ang boses niya sa telepono. Sinasabi nilang hindi raw katanggap-tanggap ang hatian ng kita. Gusto nilang baguhin ang usapan. Pati ang plano ng proyekto. Ang inaasahang gastos. At ang pangmatagalang tubo. Habang mas marami akong naririnig, lalo lang akong nainis. Nakarating na ako sa tapat ng conference room. Binuksan ko ito ng malakas at agad silang sinugod ng salita. Seryoso ba kayo? Ang ibinigay naming alok ang pinakamaganda na. Tapos ngayong napagkasunduan na ang lahat, gusto niyo pang baguhin? Akala niyo ba madali ninyo akong maitutulak? Alam kong hindi kasalanan ng team ko. Kaya lahat ng galit ko ay ibinuhos ko sa kabilang panig. Wala akong pakialam kung sino pa ang sinasabi ninyong malaking mamumuhunan. Palagi akong nagbibigay ng patas na bahagi ng kita sa bawat kasunduan. At hindi ako basta umatras. Maraming kumpanyang gustong makatrabaho ako. Kung ayaw ng isang ito, may susunod pa. Humarap ako sa kanila. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ko. Halos ihampas ko na iyon sa mesa. Nang biglang may humawak sa kamay ko mula sa likuran. Maingat siyang lumapit sa tabi ko. Isa-isa niyang binuka ang mga daliri kong nakakuyom. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. At marahang bumulong sa tabi ng tenga ko. Huwag mong hampasin ang mesa. Ako na lang ang sampalin mo.
Katulad ng dati. Baka makatulong iyon? Nilingon ko siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si Vivian. Siya ang mamumuhunan. Makalipas ang 2 taon, halos wala pa ring ipinagbago ang itsura ni Vivian. Mahigpit pa rin niyang hawak ang kamay ko. Nagliliyab ang tingin niya. Parang may matinding damdamin at pagkahumaling na nag-aalab sa likod ng mga mata niya. Napakatagal kitang hinanap, Sebastian. Lahat ng tao sa silid ay napalingon sa amin. Hindi lang ang kabilang kumpanya. Pati ang mga tauhan ko. Nagunat sila ng lieg at nagsimulang magbulungan. Ano nang nangyayari? Sino siya? Mamumuhunan ba siya? May nakakakilala ba sa kanya? Samantala, mahigpit pa rin akong hawak ni Vivian. Paulit-ulit niya akong tinatawag na Sebastian. At lalo lang akong naguguluhan. Pinalis ko ang kamay niya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi ako si Sebastian. Naiintindihan mo ba? Peke lang ako. May tunay kang kasintahan. Kasalungat sa lahat ng iyon, ang 2 taong pinagsamahan natin, puro kasinungalingan lang. Tama. Pawang kasinungalingan lang. Pero may nakaalam ba niyon? Sa loob ng isang maikling sandali, hiniling kong sana ako nga talaga si Sebastian. Isang taong pwedeng hayagang manatili sa tabi niya. Nang walang pagsisinungaling. Pero isa lang akong manlalarong ipinatawag ng sistema. Isang sakim at mapagmataas na kontrabida. Kaya Vivian, ano man ang ipinunta mo rito, may taong tunay na nakatadhana para sa iyo. Pakiusap. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Huwag mo na akong hilahin pabalik sa alaala ng 2 taong iyon. Dahil kung hindi, baka magsimula akong maniwalang kahit ang isang manlolokong tulad ko, na pera lang ang habol sa simula, ay totoong nahulog na ang loob sa iyo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Huminga ng malalim. Pagkatapos ay marahas kong hinugot ang kamay ko at tumakbo. Dumiretso ako pababa sa hagdan. Napakagaling. Pagdating ko sa unang palapag saka ko lang naalala. Kasama ko pala ang mga tauhan ko nang pumunta rito. Iba ang pinagparadahan ng sarili kong sasakyan. Kapag tatawag pa ako ng driver ngayon, masyado nang matatagalan. Pero makalipas ang ilang minuto, may isang Rolls Royce na huminto sa harap ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana. Lumantad ang mukha ni Vivian. Nanginginig ang boses niya. Nag-uunahan ang mga salita sa paglabas. Pero tama ang pagtawag niya sa tunay kong pangalan. Liam. Pagkaalis mo, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Alam kong hindi ka si Sebastian. Alam kong may bago ka ng pagkakakilanlan ngayon. Pero ano naman kung ganoon? Ang 2 taong pinagsamahan natin, hindi iyon kasinungalingan. Kaya bakit kailangan mo pang umalis? Namumula ang mga mata niya. Parang pilit niyang pinipigilan ang pagluha. Iniwas ko ang tingin ko. Sandali akong natahimik. May kung anong humila sa damdamin ko. Pero paano naman ang totoong Sebastian? Vivian, siya ang taong talagang nangako sa'yo noon. Napakurap si Vivian. Sandali siyang nagmukhang nalito. Parang hindi niya maintindihan kung bakit ko iyon biglang binanggit. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay tila may napagdesisyunan. Sebastian. CJ. Kung ganoon, puntahan natin siya. Pagsapit ng dapit hapon, magkasama kaming nakatayo ni Vivian sa ibang syudad. Parang hindi pa rin totoo ang lahat. Hindi ko pa rin lubos na maproseso ang nangyayari. Samantalang si Vivian ay tinatawagan na ang assistant niya. Nakontak mo na ba si Sebastian? Ipadala mo sa akin ang address niya. At ipaalam mo sa kanya at sa asawa niya na daraan kami. Asawa niya? Nag-asawa na si Sebastian? Nang makaupo na kami ni Vivian sa maliwanag at maluwang na sala ng bahay ni Sebastian, tuluyan akong natulala. Napakainit ng personalidad ng asawa niya. Ilang beses akong napakurap. Sa huli, niyaya ko si Sebastian palabas sa hardin. Medyo alangan akong nagsimula. Sebastian, pasensya ka na. Ginamit ko ang pagkakakilanlan mo sa loob ng 2 taon. Kung hindi dahil sa akin, iba kaya ang naging takbo ng kwento. Kinamot ni Sebastian ang dulo ng ilong niya. Kapareho ng naging reaksyon ni Vivian. Halatang nalito siya sa sinabi ko. Sandali siyang nag-isip saka umiling at natawa. Hindi, ayos lang. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil nakilala ko ang asawa ko. Napansin niyang naguguluhan ako. Kaya nagsimula siyang magkwento. Alam mo, noong una kong mahanap si Vivian, napakasama ng ugali niya. Harap-harapan niya akong tinawag na manloloko. Noong panahong iyon, sabay-sabay niyang inaasikaso ang lahat. Hinahanap ka. Muling itinatayo ang kumpanya.
Hinahabol ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Araw-araw niyang inuubos ang sarili niya. Wala talaga akong interes sa kanya. Nagpakita lang naman ako dahil ang pamilya Liu lang ang tanging koneksyon ko sa syudad. Inisip kong baka makakapit ako sa isang matagumpay na tao. Pero nang makita kong araw-araw siyang galit at laging walang buhay ang ekspresyon ng mukha niya, naisip kong mas mabuting lumayo na lang sa taong iyon. Kaya direkta kong sinabi sa kanya na kanselado na ang kasunduang pagpapakasal. Pero pagkasabi ko pa lang noon, paglabas ko ng pinto, naroon na ang magiging asawa ko. Nakatayo siya sa labas ng Lu Tower, may hawak na mga bulaklak. Sinabi niyang isa siya sa mga kasosyo ni Vivian sa negosyo, at gusto na niya akong makilala mula pa noong una niya akong makita. Tinapik ni Sebastian ang balikat ko. Magaan at palakaibigan ang tono niya. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa paggamit ng pangalan ko. Kung talagang nagkatuluyan kami ni Vivian dahil lang sa isang lumang kasunduan ng pamilya, walang isa man sa amin ang magiging masaya. Ang mga taong dapat magkasama habang buhay ay iyong tunay na nagmamahalan. Iyong pinipili ang isa't isa dahil iyon ang gusto nila. Liam, natagpuan ko na ang taong para sa akin. Ikaw naman? Hindi pa siya tuluyang natatapos magsalita nang biglang lumabas ng bahay si Vivian. Marahil dahil masyado na kaming matagal sa labas. Saglit na lumitaw ang kaba at pag-aalala sa mukha niya. Pero nang makita niya ako, bahagya siyang kumalma. Mabilis siyang lumapit at yumakap sa akin. Bahagya niyang itinaas ang sulok ng mga labi niya. Iniabot niya sa akin ang telepono ko. Paulit-ulit itong tumutunog. Mukhang may naghahanap sa'yo. Sumulyap ako kay Sebastian, saka kinuha ang telepono. At gaya nga ng inaasahan, 12 ng mensahe ang bumungad sa akin. Lahat galing sa group chat naming magkakaibigan. Dahil bigla na lang sumulpot si Vivian at tumakbo akong walang anumang paliwanag, tuluyan na silang nagkakagulo. Ano ba nang nangyayari? May namamagitan ba kay Liam at sa kanya? Sinasabi ko, 80% tsansa na hindi na natin siya maririnig pa. Ngayong gabi, hindi na matitinag si Liam sa magandang mukha lang. Malamang nagkabalikan na silang dalawa. Ano? Namula ang mukha ko, saka namutla, paulit-ulit. Muntik ko nang ihagis ang telepono sa sahig. Nasulyapan din ni Vivian ang screen. Hinawakan niya ang dulo ng ilong niya. Liam, bigyan mo naman tayo ng pangalawang pagkakataon. Sabay na napatingin sa amin ni na Sebastian at ng asawa niya. Pareho silang nakangiting puno ng init. Naramdaman kong uminit ang mukha ko. Kinurot ko ang pisngi ni Vivian. Tama na. Okay. Hindi na niya ipinilit pa. Pero gabi na. Masyado nang huli para bumalik pa. Inalok kami ni Sebastian na magpalipas ng gabi sa bahay nila. Pero ayoko namang makaabala. Kaya nag-book ako ng hotel sa malapit. Inihatid ako ni Vivian hanggang sa pintuan ng kwarto ko. Nanatili lang siya roon. Parang may mabigat siyang gustong sabihin. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, ipinagpatuloy niya ang naputol naming usapan kaninang hapon. Liam, gusto kong magsimula tayong muli. Seryoso ako. Alam kong sinundan niya ako hanggang rito. Hindi ko siya pwedeng iwasan habang buhay. Pero paano naman ang realidad? Vivian, nasa Hilaga ang kumpanya mo. May itinayo na akong totoong negosyo rito sa Timog. Hindi ako handang lumipat. Mabilis niya akong pinutol at mariing umiling. Liam, hindi mo kailangang mag-adjust para sa akin. Ako ang lalapit sa'yo. Sinimulan ko nang ilipat ang sentro ng negosyo namin dito. Sa loob ng 1 taon, dito na ako tuluyang maninirahan sa lungsod mo. Natigilan ako. Sa pagkakaalam ko, hindi kailanman umalis ang pamilya Liu sa sarili nilang lungsod, maliban noong ipinadala sa probinsya ang lolo niya. At bigla akong may naalala. Sandali. Iyong kontrata. Bakit ba napakahirap ninyong kausap? Napagkasunduan na natin ang lahat, pero reklamo pa rin kayo ng reklamo. Kung ano-ano pa ang hinihingi ninyo. Nagpanik si Vivian. Namula ang dulo ng mga tenga niya. Bago pa ako matapos magsalita, agad siyang sumingit. Hindi, Liam. Kailangan ko lang ng dahilan para makita ka. Sinabi ng team mo na hindi ka kailanman personal na humaharap sa mga negosasyon. Kaya naisip ko ang napakapangit na paraang iyon para mapalabas ka. Patawarin mo ako. At kalimutan mo na ang tungkol sa proyekto. Kung gusto mo, ibibigay ko pa sa'yo ang lahat ng kita ng Lu Corp. Ibinalik niyon ang alaala ko sa nakalipas na 2 taon. Noon, buong kita niya ang ibinigay niya sa akin para ako ang magpasya kung ano ang gagawin doon. Ganito rin mismo ang ekspresyon niya ngayon. Lubos na seryoso. Malinaw ang tingin niya. At hawak niya ang isang pulang velvet na kahon.
Ang singsing na hindi niya naibigay sa akin noon. Liam, tatanggapin mo pa rin ba ito? Parang muling naglakbay ang liwanag ng hapon sa loob ng 2 taon at muling tumapat sa akin. Marahan kong isinara ang kamay ko sa paligid ng kahon. Hindi na bilang manlalarong nagpapanggap na si Sebastian, kundi bilang tunay kong sarili. At sa pagkakataong ito, isang tunay na pagkakataon para sa amin ni Vivian na magsimula muli.